Kwento. Oh. Hello Love Again, 1.4 billion kinita. Ba, ang laki nun. Ang daming pera nun. Tingin ko parang sila yata may hawak na record ngayon na sila yung highest grossing na benta or na kinita. Kasi yung Ding Dong sa kay Marian, 800 million lang yata or what eh. Nasurpass na nila. Pero itong pinaka dito, maraming mga fans ng Katniel. Meron daw conspiracy dyan. Paano conspiracy? Yung, di ba, alam mo, hiwalayang Catherine at Daniel, di ba? Sayang yun, di ba? 11 years silang labing-labing. Naghiwalay yan kasi maliit daw yung... Hindi, yung mga kinikita nung pelikula nila. Hindi. Mana daw sa tsuhin. Okay, oo nga. Hindi, yun nga, naghiwalay sila, di ba? Yung pala, para to give way daw ng Hello Love Again. Yung movie nila na Hello Love Goodbye. Para bigyan daan lang yung pelikula. Bigyan lang daw daan. Kasi sino bang kapareha no ni Catherine? Si Alden ngayon, si Alden Richard. Oo. Ngayon, yung mga tao ngayon, kinikilig sa tambalang ito. Wala na eh. Yung Katniel, meron pa rin Katniel pero nakipaglaban pa rin sila. Nag-hoping pa rin sila ng mag-aabalikan. Pero ang conspiracy daw talaga, hindi naman talaga daw naghiwalay at si Catherine sa si Daniel. Ibig sabihin, may relasyon pa rin. Oo. Ano lang yan, secretly, lang sila. Kasi to give way. Pero meron daw may ginagawa na daw na niluluto si Direk Cathy, nung director ng Hello Love Goodbye. Hello Love Daniel. Huh? Wala na bang ibang maisip na title, na running title? Another sequel nga daw ng Hello Love Again. Anong synopsis niyan? Di ba naging sila ni Alden? Si Catherine daw, may in love daw papasok daw si Daniel daw doon. Oo. Baka daw, hindi daw 1.4 billion daw yung kitain doon. Baka daw maging 2 billion daw. Naku, ayos. Maraming mga, sa Facebook no? Ganun na sa mga ganung usapin. Ano ko lang kasi gusto ko agad pag-usapan yung ganun. Pero, ano masabi mo sa ganung bagay? Ano siya, gaano ba katotoo yung o talagang fan theories lang ba yan? Ewan ko Baka kwentong Wattpad lang yan, mga ganun. Minsan mga ganun, karamihan eh. Conspiracy, pag sinabi conspiracy, ano bang conspiracy? Ang efficiency ng katotohanan doon. Meron kasing mga conspiracy theory na kalaunan nagiging totoo. Di ba? Like what? Teka lang, mag-iisip ako. Teka lang, halimbawa, dati may conspiracy tungkol sa conspiracy theory lang na ang lumipol sa mga dinosaur ay meteor o asteroid. Kalaunan, napatunayan na totoo. Napatunayan. Na-extinct yung mga dinosaur. Yung gano'n. Conspiracy theory din noon na ang mundo ay nasa gitna at iniikutan ng mga planeta at ng araw. Pero kalaunan, napatunayan na kabaligtaran pala. Araw pala yung nasa gitna. Ano ba tawag doon? Diba? Yung heliocentric. Tsaka geocentric. Okay, dahil nung panahon dati, nung nila Galileo, di ba? Oo. Ang tinatanggap na na model, yung geocentric. Yun yung nasa gitna yung Earth. Daw yung... pero kalaunan, di ba? Tulad ng alam natin ngayon, nasa gitna yung araw, heliocentric. Heliocentric. So yun. So usapang history, no? Siyempre, conspiracy. May time na totoo siya, may time na hindi pala totoo. Parang pan conspiracy. Pero siyempre dyan, mas malamang na fan theory lang yan, tol. Yung mga nagwa-Wattpad lang, yung mga Wattpadders lang eh. Wattpadders yun. Yung matawag doon mga Wattpadders. Ayan. So, minom tayo ng kape, no? Anyway, alam ko may history dito sa kape din eh. Teka lang, tol, pasensya na, inuubo ako. May sakit ako ngayon eh. Pwede bang pakihinaan yung... Natin tong ating aircon. Balikan natin, no? Tanggalin natin. Okay. Okay na. Ayun na. Ayan, Kaya ka pala medyo may pa uso ako. ngayon ng ubo, no? Uso na yung ubo. Medyo kinakaligig pa ako ngayon ng ginaw eh.
Giniginaw. Giniginaw ako. So yan, ako nga, kakagaling ko lang ubo. Tingnan mo, minamalat pa, di ba? Oo. So, yun, balik tayo, no? Mga history. Ito, nagkakape tayo. Ano bang, alam ko may nakwento ka dito mga tungkol sa history ng kape. Ano bang tanong mo diyan? Sige. Hindi, kasi mag-invento ako ng sagot. Hindi. Ano? Sige. Di ba yung kape? Sarap magkape, di ba? Sa totoo lang. Ito usapan talaga. Masarap talaga kape. Pero, yun nga, saan ito nanggaling? Ano yung naging pinanggalingan nito? Ang alam ko lang diyan sa kape, kaya naging ganyan yan, dahil yan sa evolution din. Okay. Kasi, kaya nga siya ganyan nag-evolve siya na maging mapait para hindi siya kainin ng mga hayop. Para iwasan siya. Okay. Dahil tayong mga tao, mga metal tayo ang pait nito Siguro masarap inumin to sa umaga. Ayun, yung pala yun. Metal yung mga tao metal. Kaya sabi siguro ng kape, ina, ginawa ko nang mapait yung sarili ko. Putang ina naman Haharbisin nyo pa, isasangag nyo pa ako. Kaya ito tayo ngayon. No? Pero ano yan, ang pagkakalam ko dati, dahil hindi pa marunong magtanim yung mga tao. Nung malamang yan, mga 10,000 BC yata, ayon sa nabasa kong makapal na libro. Anong Hindi ko na maalala yung encyclopedia. Basta makapal Makapal yung libro. Ano daw yan, hindi pa marunong magtanim yung mga tao. Umaasa lang yan sa sa mga echas ng pusa. Pusa. Tsaka malalaki dati yung butil niyan, tol. Kasi 'di ba alam mo yan yung kinakain ng alamid, 'di ba? Alamid nga ba 'yon yung tas ano pa yun? Uso pa ngayon yun ginagawa pa yun. Tapos ginagawang kape, 'di ba? Yung tinain na nung isang klase nung na yun, hayop na yun. Dati ang gumagawa nun, saber-tooth tiger, tol. Saber-tooth tiger. Sa bagay, pamilya ng pusa Pamilya ng pusa, 'di ba? Pamilya ng pusa. Saber-tooth tiger ang gumagawa. Kaya malalaki yung nun? Malalaki yung butil nun, tol. Tas lang yun. Gagayat-gayatin na lang. Gamit yung mga mga... Di ba pa yun? Parang binubusa? Ibubusa yun. Sa yun? Sa... ibubusa yan sa sa mga... tatamaan ng kidlat yung puno, magliliyab doon. Nila doon. Doon na. I-roast nila yun doon. So yun, hindi natin ma-fact check kasi wala namang... Walang available na resources pa noon walang recorded na wala tayong pero malamang ganun nang nangyari. Kinain ng sabertooth yung kape. Siguro yung kape noon yung malalaki yung bunga tas tusok-tusok, sobrang tigas, 'di ba? Tapos kailangan niya talagang ikonsumo muna ng sabertooth tiger. Tapos tutunawin ng sabertooth tiger yung sa sikmura niya, matitira yung pinaka core. Yung buto niya. Siguro sinlaki pa ng buto ng avocado yun dati. Pero totoo yan, totoo ba yung alamid? Ginagawa pa yun. Ginagawa pa kape. Nag-evolve na lang ngayon. Nag-evolve na lang. Muntik pa nga may mas meron pang mas mauuso dapat doon nung 2019. Di ba yan? Di ba kakainin ng alamid yung kape, idudumi niya yung buto. Kaso, parang kaunti yata siyang kumonsumo. Ang mas marami, yung paniki, tol. Nagka-COVID. Hindi na. Oo, kaya yung mga nag-invest doon, sabi siguro, wala. Patay tayo dyan. Bad shot ang mga paniki. Wala, cancel. Kaya ngayon, wala nang bad shit coffee. Muntik na magkaroon ng bad shit coffee. Ayun pala yung pinanggalingan natin. Kaya masarap magkape ngayon habang nag-uusap. So, yun, mga history. Ano pa ba mga history? Mga conspiracy o theory? Speaking of history, holiday ngayon Ay, oo. Anong holiday ngayon? November 30. Thanksgiving Day. Hindi, Black Friday. Kahapon pala yung Black Friday. Tama, Thanksgiving ngayon sa ibang ibang bansa. Dito sa atin, Bonifacio Day. Bonifacio Day. So, wala akong masyadong alam dyan kay Bonifacio Supremo. Okay, Supremo. It all interconnects Supremo din ang handle ni Daniel Padilla. Kanina binanggit mo lang. Handle niya sa mga social media, di ba? Supremo. Ba't kaya tinawag niya yung sarili niyang Supremo? Hindi ko alam. Parang kasing Supreme
na character. Parang ganun eh. Baka ganun lang. Parang minamanifest niya siguro. Yeah, supreme character na hindi na yung mga ganun eh. Pag sinabi supremo, 'di ba? Ikaw, ano matitingin mo? Kasi nasa ano naman niya eh. Sobrang confident na sa ano niya katulad ng meron akong cut din na naman to, 'di ba? Alam mo yung mga fans talaga ng mga Katniel, Katden, Aldab. Siyempre, kasama din Aldab dun. Kasi Alden si Main Mendoza nagkakaanuhan yan. Nagka-clash. Hindi naman clash sa keyboard, no? Parang katulad ng mga, ngayon, mga naghihiwalay ngayon, yung mga naghihiwalay na kulay green at pula. Ay, wag na tayong dumako. Wag tayong dumako sa dako pa roon. Dahil nga, yun sa, di ba sabi nga ni, pinagko-compare yung dalawang video ni Alden. Si Alden daw is a decent guy, humble. Si Daniel is parang kinokontrol si Catherine or masyadong, parang may tawag doon, narcissistic. Narcissistic. Ibig sabihin yung parang laging bida, self-centered, kasi dominant. Dominant. So, kaya ako pumasok sa isip ko yung Supremo. Kasi supreme character na walang pwedeng bumangga or what. Meron ako nakitang video doon sa social media na in-interview si Catherine ng isang parang hindi ko alam kung reporter or nagbibideo lang na parang isa sa mga fans nila na kamusta naman ka box office queen. Ayan. Tapos bilang sabi ni Daniel Padilla, bakit? Box office king din naman ako Mas marami akong box office king. So yung parang salita niya, during that time, Hello Love Goodbye yung nun. Yung movie na kasalukuyan ni Catherine, di ba? Bilang sinabi ni out of nowhere, bilang sasabihin na bakit box office king din naman ako? Mas marami akong box office king. So defensive. Parang defensive na sarili niya na kumbaga parang nag-hit ngayon yan pero mas pa rin ako kay kumbaga, sa isang na yun, no, sa isang iglap na yun, ginawa niya kagad tungkol sa kanya yung gano'n. Which is hindi naman dapat, no. Parang gano'n. Maraming mga videos na gano'n parang yun nga Supremo, parang hindi pwedeng banggain or what. For me yun ang my opinion. Speaking of Supremo, no, si Andres Bonifacio, Supremo rin yun. Supremo din. Supremo siya. Pinagtataga yun, tol Ano pinagtataga? Chinap-chap yun, tol. Ganun nangyari sa yung kanyang wakas. 'Di ba, nag-walkout siya dun sa yung sa Cavite, 'di ba? Tapos tinugi siya. Ayon nga sa chismis noon, ang nagpatugi ay si Aguinaldo. Inabutan siya sa kung saan dito sa Tirad Pas ba 'yun? Hindi. Pasong Tama. Hindi ko maalala. Mahina ako sa history. Pero, sige. Tsaka sobrang tagal na nun, hindi ko na maalala. 1800s pa kasi. 1800s, Kala mo buhay na yun. Buhay na. No? Pero ayun sa mga... Inabutan siya doon, tol. Pinagtataga siya. Kaya nga... Kapwa Pilipino din ang umano? Oo. Mga Magdalo. Magdalo ba? Tsaka ano ba yun? Tama, Magdalo. Magdalo. Mga pro Aguinaldo. Ano ba paano Kaya nga doon pinanganak yung Andres Bonifacio at tapang tao. Aputol kamay. Aputol kamay, hindi atakbo. Hindi atakbo. Ganun. Pero aputol hindi atakbo din Ayun. Wala. Sobrang tapang, Supremo. Nabanggit ko lang. Pinagtataga yun. Supremo. Supremo, no? Pero yung mga, speaking of bayani, no? Yung mga bayani natin, talagang pag sinabing hero, bayani, talagang namatay na merong equivalent, another equivalent na, kumbaga, resultang magiging maganda. Pag-usapan natin yung Pilipinas, syempre, Bonifacio din ngayon At meron akong nabasa sa Facebook na isa sa mga ilustradong mga nasa Facebook. Ibig sabihin, ang sinasabi ko ng ilustrado, yung parang mga may critical thinking. Hindi lang basta yung keyboard warrior kagad. May mga ganun sa Facebook May mga social media na hindi kagad parang impulsively na makikipagbanggaan. Parang titignan niya muna. So, meron daw doon na nag-post na
Hindi kagad siya, kailangan mo na daw, yung mga, yung Pilipinas daw, ngayon, parang, ang nangyari, yung mga bayani natin, parang walang nangyari, parang wa-effect. Wa-effect kasi ganito pa rin tayong mga Pilipino. Parang ganun eh. Parang meron siyang parang pinost doon na walang kwenta yung nangyari sa mga kasi hindi na tayo natuto. Yung sakripisyo nila. Oo. Hindi tayo natuto. At until now, ano pa rin tayo, alipin pa rin tayo ng kolonyalismo. Oo, mga ganon. Mga ganon, ng imperialismo. Mga ganon. May mga ganon pag-iisip. Syempre, pag ganong nag-post ka, ikaw na maging presidente, mga post, di ba? Mga comment, di ba? Di wow. Sa Cubao. Yun lang. Naano ko lang, no? Speaking of history din, ikaw sa tingin mo, ano pang opinion mo regarding sa sistema natin? Pag-iisip, ako ayoko politics, pero mababangga natin to panigurado to. Ako tingin ko naman may pinuntahan yung mga sakripisyo ng mga bayani. Unang-una, dun sa immediate future nung panahon nila. Diba? Nagkaroon ng independence. Diba? Ayan, namatay siya. Namatay sila, nagkaroon ng independence. Tapos, nagkaroon ng mga pag-unlad. Pwede mong sabihin na na may pag-unlad. Kasi hindi naman tulad ngayon. Dati, para makakapag-communicate ka sa mga tao, susulat ka muna tol sa papel. Una nga, hanap ka ng papel. Papatay ka muna ng turkey. Kukunin mo yung yung balahibo. Gagawin mong pluma, di ba? Ngayon, hindi na tol. Tignan mo to, nagpa-podcast tayo, kaya natin mag-deliver ng mensahe sa masa. So, ibig sabihin, inaano ko lang, medyo extreme yung example ko. Totoo. Pero nakikita mo yung may progress. May progress. At sa likod ng progress na yan, kailangan merong may kapayapaan mo nang mangyari bago ka makapag-progress eh. May kapayapaan, may harmony para mag-flourish yung mga yung pag-unlad. Parang yan eh. Parang nangyari sa Amerika. Yung may problema sila doon sa mga sa mga Bombay doon. Indian. Bali hindi pala Bombay. Ano yan? Yung Indian doon, yung mga di ba? Yung mga Native American. Yun kasi notion ng unang na-mix ko. Pareho kasing Indian tawag. Ngayon, di ba, nag-aano sila ng mga minimina nila yung resources nung sangkalupaan eh. So naglatag sila ng mga riles para maibiyahe yung mga resources Hindi mangyayari yun kapag pagka walang kapayapaan. Ang ginawa ng mga mga colonizer, mga Briton, mga Turks, mga kung ano-anong mga Dutch, mga Espanyol, Portuguese. Nagkaroon sila ng gumawa muna sila ng kapayapaan. Pinatay muna nila yung mga Indian. Bago nagkaroon ng kapayapaan. Basta ang usapan lang, kailangan may kapayapaan bago mag-progress. Diba yun? Wala lang, naligaw ako, hindi ko alam ba tayo napunta sa May kapayapaan nga, pinatay. So yun, kung ano yung ang tanong mo ay anong tingin ko kung ano ba may pag-unlad ba? Naging progress mula ba? Doon sa mga panahon ng ating mga bayani. Tingin ko meron. Tapos siguro nakalimutan na lang natin yung mga values, no? Kasi maiksi lang ng tao tol eh. Sa bagay. Ang memorya. Yung daw nga tayo eh. Ang tao daw ay species with amnesia. Sabi ng isang nabasa kong author, gawa ng author si Graham Hancock. Hindi ko siya paborito pero natatandaan ko lang palagi. Kasi nga lagi nakakalimot sa history. Kahit ako eh, nalilimot ko yung history. Isa nga nakakalimutan ko yung birthday ng binan ko eh. Tsaka kaaminin ko na pati pangalan. Maiksi ang memorya ng tao. Kaya nga na-invento yung mga short form na na platform na to. Dalang attention span mo tol eh, di ba? Scroll ka lang ng scroll. Gusto mo 30 seconds lang. Kaya nga may TikTok eh. Kasi maiksi attention span ng mga tao ngayon.
So yun, siguro nakalimutan lang ng mga tao yung mga yung values nung mga yung pagiging makabayan, pagiging makatao. Diba? Nakakalimutan niya natin. Ito pa pare, meron ako napanood sa Facebook. Ito, more on lagi social media yung pinag-usapan natin yung mga nangyari. Siyempre, social media is parang main source na ngayon ng kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Talagang, di katulad nung dyaryo, radyo, TV, doon lang natin. Pero sala pa yun dahil hinaharang minsan ng media, di ba? Pero ngayon, nagkaroon ng social media, wala nang filter eh. Talagang bulgar-bulgar. Lahat bulgar-bulgar na, di ba? So, yun, yung mga... Pero ano yan maputol kita. Ano siya, double edge sword. Double edge, oo. Kasi, madali na rin makapagpalaganap ng mga false information. Madaling makapanloko dahil nga gawa ng sobrang bilis ng pag-disseminate ng informasyon gawa ng social media. Kaya nga eh. Kasi ituloy mo nga kung saan ka andon. Ano yung tinutumbok mo? Hindi, may napanood nga ako na isang video na kung saan yung mga tao parang yung election, naalala mo yung election? Anong eleksyon? Kailan yan? Ito lang. Siguro mga nakaraan, merong babae daw doon, merong babae doon, natutuwa, nakakatawa lang. Sorry, pero nakakatawa siya kasi sinaniban daw siya ni Jose Rizal. Ako si Jose Rizal. Walang kwenta yung nangyari, ginawa ko. Ganyan pa rin kayo, gumagano siya. Babae, ano pa mo ba yun? Ayos yun. Parang di ko si Master Bet, ano mo yun? I-search mo yung ating researcher. Napanood ko yun. Kahit sa TV. Na lang dito, Tola. Kasama siya doon sa nag-rally siya. Parang, actually hindi siya election parang, kampanya, nagkampanya din siya. Ano siya? Sabi niya, anong nangyari sa inyong mga tao? Hindi, tumakbo ba siya? Nag-file siya? Hindi yata Basta, Nuwi sa candidate ba? parang nag-candidate lang yata siya. Nag-file. Pero, hindi ko alam kung sa election ito medyo sa akin nabalita sa TV yun Yung babae na sinabi niyang gano'n, Ako si Jose Rizal. Walang kwenta yung mga ginawa ko pa noon. Ganyan din pala yung mangyayari sa inyo. Teka lang. Para mas makuha natin yung yung kwento kasi kunwari ako yung newscaster tapos nandito po tayo ngayon. Meron pong isang babae dito na kiniklaim na siya si Jose Rizal. Pakinggan po natin ang sasabihin niya. Walang kwenta yung mga ginawa ng mga bayaning ginawa ko. Gano'n siya Bakit po walang kwenta? Dahil ganito pa rin tayo mga Pilipino. Paano pong ganito? Paano pong ganito? Alipin pa rin tayo. Alipin pa rin. Hindi pa rin bukas ang ating pag-iisip. Masyado pa rin gumagano. Ganon yung babae. Yung search, pag search mo, Master Bet. So parang siya, kung ako doon, sa balita, ang ilalagay ko doon, headline ay, babae, nag-hysterical at historical. Oo. Hysterical, historical. Oo. Ayos Oo. Totoo. Pakilagay dito yung hindi ko pa napapanood yan. Napanood ko na ipaskin natin yung babae. Napanood ko yun. Pero sabi ko, madalas may mga ganun Katulad nung isang na yung inuli siya ng polis. Huwag mo anin. You are with, the law. I'm Jesus Christ. Sabi niya babae din yan, babae. Lalaki naman. Ito parang napanood din. Napanood mo yun, di ba? Yung inuli ng polis. Hindi ako sure, pero i-reenact natin. Ako yung reporter. Hindi, pulis eh. Walang reporter eh. Pulis ka. Pulis ako. Pulis ako, pengin pera. Ay, ano masasabihin ng pulis? Huli mo ko. Huliin, Pulis ako. Huliin kita. You're above the law. I mean the law. Hindi mo alam ang law. Bakit? Because I'm Jesus Christ. Hindi mo pwedeng ulihin. Mga ganun. Napanood mo yun, di ba? Si Jesus Christ, mahaba ba buhok nitong lalaki na to? Hindi, kalbo siya Si Jesus Christ may buhok. Hindi, na ako nga yung manifesting Sige, ipagtanggol mo yung sarili mo. Hindi, yun nga, yung lalaki. Napanood mo ba yun? Parang napanood ko. Pero hindi ko alam kung ano yung mga delusional nila. Or siguro dahil sa, anong tawag doon? Yung parang... Hindi kasi, hindi mahirap yan husgahan. Malay natin, talaga nagkaroon ng mental breakdown. Kasi, totoo. Yun, stressful na sitwasyon yun. Inuhuli ka, huliin ka ng pulis, hihingan ka ng pera. Ay, hiningan ba ng pera? Hindi, huliin lang siya. Hinuli lang, okay. Hinuli. Stressful yun, tol. Malay natin, talaga nag-mental breakdown siya doon.
Na ano? Totoo. May nahuli ba sa Yun kanya? yung iniisip ko eh. Ba't ba siya hinahuli? Ano yata? Drugs yata. May dala siyang may possession siya, gano'n. Parang gano'n, no? Parang, no, kumbaga siguro, yun nga sabi mental breakdown. Saka yung time na sobrang, alam mo yun, parang, no choice ka na. Parang, parang nasa, pwede rin, desperate na. Parang inano niya na, ayoko dyan sa ayoko sa kulungan kasi walang kutsyon dyan. Sa mental hospital, may kutsyon. Baka gano'n, di ba? So, nag-overthink na siya. Nag-plan ahead na siya. Nag-aala tayo na, dinidiscern na natin kung ano yung mga Inano niya na. Mas maganda doon. Tsaka yung mga paborito kong mga mafia boss, nagbabaliw-baliwan lagi yan. Mga gano'n. Baka nagbabasa ng Ay, totoo, no? Yung mga iba nagbabaliw-baliwan, di ba? Para di ba? Hindi, maraming nangyaring ganyan ng mga mafia boss sa Italia. Nagbabaliw-baliwan. Para hindi sila kasi siniseryoso doon yung yung pagiging baliw eh. Talaga, syempre, kung mababaliw-baliwan ka, anin ka ng mga psychiatrist eh. I-examine, kailangan talaga matindi yung acting mo doon. Kaso naman, syempre, hindi rin naman uncorruptible yung mga doon, yung sistema doon. Kaya yung mga mafia boss, yun yung ginagawa pagka nasusukol na sila. Para hindi makuha na yung mga nila. Baka yun yung... baka yun yung nakapagbasa siguro ng mga mafia So meaning di siya novels. kabaliwan. Kumbaga para siyang... craziness. Crazy. Ibig sabihin, parang only way to escape. Isa siyang paraan. Paraan, no? Pero sa banda, baka din. Siyempre, halimbawa, di ba? Siyempre, sige. Yung annulment nga di ba? Pag isa yan sa grounds baliw ka. Pwede ka magpa-annul. Baliw. Maano ka agad? Approve ka agad. May baliw yung isa. Sabi mo, baliw sa'yo. Mental disability. Ngayon, may na tayo, di ba? May divorce na. So, kaya hindi na ngayon masyado sigurong ginagamit yun. Pero karaniwang grounds yan eh. Alam ko may isang dating mayor na annul yung kasal niya. Dating mayor ng isang malaking syudad. Basta nakalagay sa annulment papers, baliw. Baliw si mayor. Kaya nag-divorce. Yun ang nakalagay. Yun nakalagay. Kalimutan ko yung pangalan. Basta. Pero ayun, speaking of annulment and divorce, maganda rin 'tong pag-usapan. Kasi siyempre, ang annulment, sobrang haba ng proseso niyan eh. Gagastos ka pa ng maraming pera niyan. Attorney pa. Yung divorce, talagang pag ayoko na sa'yo, divorce na tayo. Yung annulment, hindi ko alam kung tama itong pagkakaintindi ko. Masyado akong stupido para intindihin. Ano yan? Ang annulment ay parang siya, pinawawalang visa. Yung kaya nga yun nga inisip ko din eh. Yung divorce, lalabas pa rin, nakasal ka. At one point, nakasal ka, nakipaghiwalay ka lang. Pero yung annulment, lalabas doon sa history mo, hindi ka ikinasal. Ganun yata. Kumbaga inannul yung mo. Inannul. Kaya nga annulment. Pero nung una pa nga, ang pakala ko dyan sa annulment, sa likod. Hindi, iba pala yun. Hindi pala pwede dito pag-usapan. Iba pala yun sa yan nga. Sige. Rated? Anong rated ba tayo? PG-13 tayo dito, di ba? Depende, bahala. Hindi nga pala pwede. Hindi pala pwede umubra yung mga ganun joke dito. Pwede naman, bahala ka. Nasa yan. Huwag na gusto ko ma-monetize eh. Monetize tayo. Hindi, yun nga eh. Kasi, maganda rin ito pag-usapan. Kasi, annulment dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, like America, divorce, madali. Pero ngayon may divorce na tayo. Pasado na eh. Napasado na ba? Pasado na. Alam ko, may parang, divorce na. Okay, so hindi ko pa wala akong kailan siya naipasa kasi alam ko nagkakabangga ng simbahan at dyan. Ewan ko kung paano. Siguro wala pang hindi rin ako updated pero alam ko napasado na sa lahat ng readings. Batas na siya yata. Tas parang susulot na lang yata ng yung implementation, rules and regulations, implementation. Ayun. Kasi alam ko kasi sa divorce is parang nagbabanggaan pa dito. Hindi naman sa nagbabanggaan. Dinidepensahan ng simbahan. Kasi syempre, Katoliko, di ba? Alam mo yung sacrament ng Katoliko, seventh sacrament.
kasama yan sa sagradong ano nila, ang pagkakasal. So, syempre, sa kanila, sa mga Katoliko ay sagrado ito, hindi to pwedeng parang ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalay ng tao, di ba? Yun yung nasusulat ba talaga 'yon? Nasa Biblia din 'yun kasi pero di ko alam kung saan yung ano niya. Pero na doon, legit, no? Oo, na wag paghiwalayin. kasi pinag-isa na ng Diyos eh. Parang may mga ganun pero masusunod na episode pero kailangan ko muna tignan 'yun kasi medyo kasi meron akong naalala doon na tinanungan si Jesus na kung okay lang ba yung paghiwalay. May ganung ano. Pero may divorce din yata sa Bible Meron din ba? Parang may nabasa ako somewhere. Sa ano? Hindi ko nga matandaan eh. Wait. Sige, basahin mo. Ano mo? Parang meron yatang istorya doon na may nag-divorce. May nag-diborsyo. So may precedence. Na pwede naman nung panahon nga ni Kristo ay may diborsyo. Bakit ngayon? Hindi ko sure Wag niyo akong atakihin Do not attack. Do not attack. Pero ano lang naman 'yun. Pero ayun nga. Pero for me, sa akin kasi marami akong grounds na tinitingnan about sa divorce Okay, sige, sabihin na natin na paano kung naging napangasawa mo? Pinagbubuhatan ka ng kamay. Walang sugal lang sugal, bibisyo. Sa demonyo ka ikinasal. Sa demonyo ka na ikasal. Diba? Tapos gusto mo makipaghiwalay. Kailangan mo maghiwalay. Hindi ka mapaghiwalay kasi kasal kayo, ginagamit. Yung ganun. Diba may mga ganun grounds na... tama naman. Pero gusto ko lang kunin yung pagkakataon. Kung sa demonyo ka na ikasal, para ka naman tanga nun. Pero sige, okay. Ibig sabihin, divorce ka. Divorce. Yung pinapertain mo ng demonyo, yung character. Kaya nga. Yan nga, yung character. Yung character ng demonyo malademonyo ang pagtrato sa'yo. Maltrato, di ba? Yeah. Meron nga akong pero dapat matiisin rin kasi yung mga mapalalaki man yan o babae. May kaibigan ako dati. Nangyari sa kaibigan. Siya, laging pumupunta sa akin yun, nag-aaya ng inuman. Kasi nga, sila, gustong hiwalayan ng asawa, ganyan. Bakit daw? Kasi, pangit daw yung trato. Sabi ko gano'n. Sabi ko sa kaibigan ko, kaya nga, yung misis mo na yan, napakamaselan. Sabi ko, bakit? Para tinutukan mo lang ng baril, gusto na mo ipaghiwalay. Hindi, dapat nakakatawa yun tol kasi nga tinutukan ka na nga ng baril malamang makikipaghiwalay ka na. Maghiwalay ka na talaga doon kasi threat of buhay. Sorry, medyo slow ako Sorry, medyo nadip ako sa Medyo nadip ako sa kwento Pero lang, di ba? Pag pinaghiwalay, hindi pwedeng paghiwalay ng naikasal na. Di ba? Hindi pwedeng paghiwalay ng tao. Ayon to sa simbahan. Si John Lloyd ay kasal kay Shaina? Hindi, no? Kaya okay lang paghiwalayin sila. Okay. Bakit? Kasal ba sila o hindi? Wala naman, naghiwalay naman sila. Kasal ba sila o hindi? Hindi sila kasal. Kaya okay lang paghiwalayin sila? Okay lang sila. Kaya pala walang nagsasabi na nagtataka ako. Naghiwalay, pero walang outrage ng mga kaibigan natin sa yung mga conservative. Kasi hindi pala kasal. Kala ko kasi kasal Sorry, my bad. Pero speaking of conspiracy, balik tayo sa conspiracy na naman. Yung mga ganyang memes yan si kami nga naghiwalay yung mga naghiwalayan. Lagi si John Lloyd sa Shaina yung yung picture. Nakakatawa kasi pag kasi ang matindi naman yung pinagdaanan nila. Kumbaga sumuot yata sila sa gabutas ng karayo. Para lang pero di ba sa bandang huli naghiwalay kasi baka meron nga memes jokes doon. Putol kita. May mga memes jokes nga doon maghiwalay din kayo. Ito nga naghiwalay Mga ganong memes, di ba? Nakakatawa din yung Pero syempre kung alam mo yung ganong mga background nun, matatawa ka, di ba? Pero yung siguro yung mga bagong siguro may mga question mo sa ulo.
Bakit? Sabagay, hindi nila may gigets. Baka hindi nila alam na Hindi nila alam. na dating nagsama. Dating nagsama. Yung dalawang tao. Oo. Siyempre, naging girlfriend-boyfriend. Magsasama talaga. Nagsama. Magsasama talaga. Ano yan eh. Siyempre, ang mga dalawang taong nagmamahalan, magsasama at magsasama yan. Magsasalikop at magsasalikop ang ano yan. Ang mga damdamin. Pero pag, yun nga, bagtas siya, tutuka ka ng barel. Hindi, basta tayo doon. Ano eh. Nag-flop yung joke. Nag-flop yung joke. Sorry. Medyo slow ako eh. Na-slow ako eh. Hindi, tsaka medyo dark. Wag na yun. Hindi, yun nga, balik tayo sa, sa divorce. Ayun na, ikaw, sa tingin mo, okay lang ba sa iyo divorce? Ako sa akin, okay sa akin. Okay sa akin yung divorce. Okay sa akin yan. Kasi, yun nga, yung circumstansya mo nung isa dun sa mag-asawa ay talagang negative na ang impact doon sa buhay ng isa. Kailangan na silang maghiwalay, di ba? Wag naman yung yung nag-chat lang yung lalaki o yung isa nag-chat lang doon sa babae. Sa ibang babae ay gagamitin ng grounds para mag-divorce. Nag-cheat sa akin to nag-chat lang naman eh. Hindi, nag-chat lang. Oo, chat lang, hindi cheat ha. Nag-chat sa ibang babae. Chat. May mga kasi nagtatanong lang ng available pa po ba tong bibingka? Bibingka. Yung mga online seller eh. Siyempre, minsan sa bagay, ikaw, yung mga lalaki. Binibenta mo yung rep mo eh. Kamusta ba yung binibenta mo sa rep na yan? Hindi sumipot yung yung buyer. Mahirap dyan. Ayaw. Usapan ngayon. Pick up yata eh. Di mo pwede kayo mag-meet up eh. Meet up mo ba yan ganyan? Hindi, pick up to. Dito. Bisitahin niya dito. Kunin niya dito. Tignan niya kung satisfied siya. Kung gumagana ba para sa kanya. Kaya tanong niya ako kung nagpapayelo daw yung freezer eh. Sabi ko, check nyo na lang po. Siguro baka iniisip niya may iba pang function yung freezer. Sabi ko, check nyo na lang. Punta nyo dito. Tapos, ano ba yung babae ba lalaki? Babae yata. Yun, tulad niyan, babae yan. Pero yung asawa ko naman ay maunawain, hindi naman. Kasi pantay lang kami. Siya, nagchat-chat rin siya sa ibang lalaki. Pagka yung mga rider, chat yung mga JNT rider. Kuya, wala pa po ako sa bahay. Mabasa ko na lang sa cellphone. May ka-text, may wala pa po ako sa bahay. Pa-wait na lang ako, kuya. Hindi ako hindi ako nagsiselos. Kaya hindi rin siya magselos dapat pag may ka-chat ako mga online seller o kaya buyer ng mga Kaso mga iba lalaki sobrang selosi. Alam mo tipong Alin, lalaki o babae? Pareho lang yan, walang diyan. Parehas mga gunggong. parehas lang na yan. Pero sa'yo, tanong ko, ang selos ba ay okay lang ba ang selos? Tingin ko natural. Hindi mali yatang sabihin na okay at hindi okay. Pero natural siya eh. Natural yun, yung magselos ka eh. Kasi nararamdaman mo yun tingin ko yun eh. It's a human thing. Human thing. Pero kung sobrang selos ka na, paranoid ka na nun. Pagka yung selos mo may halong action na nanalakit ka na. Yung ayaw mo na ibang may tumitingin sa partner mo, sa asawa mo. Dahil sa kagustuhan mo ng gano'n, ginawa mo siya ng damit na yari sa trapal. O kaya sa yung mga ng politiko, tol, yung mga tarpaulin. Tarpaulin. Yan yung mukha. May mga mukha ng May mabutal kita. Yung mga politiko. Tapos yung, natatawa ko yung minakita ko na picture eh. Pero ingat po kayo sa biyahe. Nakalagay. Ingat po sa, yung mga mukha ng politiko. Kaya nga. Tapos babae yung sumuot. Tapos yung mukha ni Bato nandito sa... yung mga gano'n. Tawa ko ng tao eh. Okay. Mga gano'n, di ba? Politiko, okay. Pag yung selos mo, yung selos siguro nagiging hindi okay. Depende sa kung anong inaction mo. Okay. Diba? Magselos ka lang. Lang. Tapos wala kang ginagawa. Okay lang yun. Pero kung yung nagsiselos ka, tapos naghahasa ka ng gulok. Ibang usapan na yan. Ipapatay ka na. May napapatay yung asal. Kaya nga, di ba, may mga crimes of passion. Di ba? Pala yung crimes of passion. Masidhi ang sobrang eager mo sa Pero yun, pinalalampas ng batas yun. Kung halimbawa, may kakasal kayo. Pinalalampas ng batas yun? Kasi dati, nag-abogado rin ako eh.
Hindi na natuloy. Hindi, nanonood kasi ako madalas ng ng internet. Hindi, may mga may mga nabasa ako na yung tungkol sa crimes of passion. Halimbawa, ikaw ay nahuli mo yung yung asawa mo nahuli mong may kalantari, kaluguyo, kalaro, basta nahuli mo sa akto, tapos immediately tinodas mo yung kalaguyo. Pagbibigyan ka ng batas. Absuelto ka. Absuelto. Oo, absuelto ka. Actually, kahit silang dalawa to dasi mo, gano'n. Ano mo sila sa... Hindi, pero alam ko magkakaso ka pa rin dahil sa homicide. Ano tawag Hindi, wala. Dahil nga, ang niruruling doon ay crimes of passion eh. Kasi ibig sa Philippines? Oo, sa Pilipinas eh. May ibig sabihin, pwede pala maging loophole ng batas to. Para makapatay. Oo. Pwede. Daming loophole ng ating batas eh. Oo. Pwede, i-set up mo yung yung asawa mo. Pero wag na natin gawin yun kasi baka sabihin ng Facebook, nagpapayo tayo dito ng wag na ganun. Okay. Okay, sige. Tuloy. Pero kung mali yung natin, paki-correct na lang tayo sana nila Atty. Libayan. Para may shoutout tayo. Para may shoutout tayo, libreng shoutout. Libreng shoutout. Magbanggit kaya tayo dito ng mga inventong batas para i-correct nila para exposure na rin natin, no? Pwede rin naman. Sa susunod, mag-iimbento tayo ng mga batas. Malay mo kung ng mga mambabatas na nakaupo yan. Yung mga content creator gusto ko. Okay na ako sa mga congressman, wag na nila tayong pansin. yung mga content creator na malalaki ngayon na mga abogado, sila Anselmo ba yun? Si Atty. Libayan, diba? Si Kabatas natin, mga gano'n. Ito, ipasok ko lang din. Minsan, yung mga ibang ganyan katulad din si Doc Willie Ong, yung mga professional. Yan, yung magandang yan. Sige, yan? Mga professional na ginagamit nilang pang content nila yung professional. Kaya nga, Yung mga abogado pare, may bahay ka ba? Binenta mo. Tapos, ganito, mahabol si ganito. May mga ganon. Yung mga ganong mga attorney, tawag dito, may tawag dyan parang legal advice. May legal advice. Sa mga doktor. Meron mga iba pa nga Meron pa nga, ito, professional na tayo. Meron mo para sa professional. Meron pa nga napanood ko yung mga architect. Kuwari, meron ako napanood isang parang architect yata siya. Parang, nireaction niya yung video ni Kong TV, yung kay Paya Mansion. Yung nung architect. Mga ganon. Sinipat niya yung architecture. Ewan ko, bakit niya pinasok, bakit niya, bilang architect, bakit niya nireaction yung ni Kong TV, ibang vlog lang naman yun. Hindi. Siguro, Hindi, content strategy yun. Content strategy. Dati, nung panahon ko sa pagbablog, yung Pia, meron kami tinatawag na ano ba to, basta baiting hindi naman masturbating pero basta baiting. Clickbait. Hindi clickbait. Binibait mo yung mas malaki sa iyo. Para lumink sa iyo. Kasi gaganti siya ng article noon. Ganun din sa form ng video content. Yan mo, babanggitin mo. Babanggitin mo ganyan pagka napukaw mo yung attention niya, may posibilidad na gumanti siya sa iyo ng video. Siguro pwedeng yung baiting na yan, pwedeng negative or positive. Pwedeng pinuri mo siya, sinabihan mo ng kung ano magaganda, tapos mag-thank you siya sa iyo, di ba? Oy, thank you kay kay ganitong sa The Medyo Podcast Show. may promotion. Ganun 'yun. Ganun din ang content strategy ng mga nagsisimula. Magandang yun. Magandang tayo. Kaya nga pero mas effective yung may ibabash ka tapos gaganti. Kaso sa akin ang ko diyan bakit gaganti yan pipitsuhin ka. kaya nga ganun na. Hindi kasi minsan yung tirada mo sometimes it hits home sa kanila. So talaga nasaktan, nawala sila sa sa composure. Oo. Sa vision nila. Nawala sa composure, talagang gumante. O di okay. Maraming pansin mo pag magde-December nagtitirahan yung mga content creator. Maraming may mga away diyan. Like what? Example. Ayokong sabihin
wag na tayo magbanggit kasi baka awayin tayo. Okay. Hindi, mas maganda nga awayin tayo, no? Sige na, maganda nga. Hindi, halimbawa, yung mga awayan ng mga content creator na Hindi, sige. Ito. Na dati. 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 Ang napansin ko dati noon, yung mga, alam mo yung sa Brusco Bros, tapos may ang kaaway yata noon si Brusco Brothers. Yung Brusco Brothers. Sila Jonas yun. Yun, Kobe ng Pinas daw. Nakamukha ni Sel. Tamo, binanata mo na kagad Binanata mo na kagad. Lalabanan ko ng basketball yun. Yan, yung ginagawa mo na yan. Masyadong mayabang ni Iso Pero okay lang. Please po, pakipatulan tong kasama ko. Kobe daw ng Pinas eh. Okay, go. Ganon, mga ganon. Hindi ko na maalala eksakto. Pero recently lang, merong nagbabanatan din eh. Kung di ako nagkakamali, si Makagago, tsaka si Nico David. Si Nico David yun yung parang Yun nga, meron akong napanood sa na ngayon daw si Nico David daw is parang pa-Paul daw ngayon eh. Yun nga. Dahil binanatan siya ni na-expose yung kanyang talagang kasi parang political content creator siya or hindi, meron siyang may racket siya. Ano ba racket? Hindi ko pinatotohanan pero parang ang nabanggit ay ang nabanggit ni Makagago ay tumanggap yata ito ng pera mula sa politiko. Para sa akin wala namang masama doon. Trabaho lang. Pero yata siguro tinanggap 'yun ng mga fans niya na pangit dahil baka doon sa mga yung binibuild niyang karakter o yung nabuild niyang karakter ay siya ay hindi pumapasok sa ganung gig, sa ganung pagpapabayad. Baka ganun lang ang nangyari. Alam ko kasi yung content ni Nico David yung mga kung ano yung mga under the sun ng internet ginagawa niya ng reactions. Tapos kung ano yung opinion niya, mga ganun. Parang yun lang, yung kung ano yung mga binibigyan ng reactions. Pero nagulat lang ako I'm surprised na yun nga, parang may nabasa nga ako na political daw siya, content creator. Naalala ko pala tas parang nag-guest sa Cool Pals yung Cool Pals na podcast, diba? Nag-guest doon yung isang vlogger din. Tas parang ang tinanong yata nung mga sino host. vlogger yun? Parang Si yata yung Ato. Yung yung classes Pogi. Yung page ni Ato. Ayun, Yung tatawa din ako diyan Hindi ko gusto yun. Joke lang. Joke lang. Bakit naman? Sige, wag na. lang ako kasi pero yun nga, toxic masculinity kasi. Okay. Pero yun nga, ang sabi nung mga host, tumatanggap ba ng yung mga vlogger? Parang ang sabi yata niya. Sino tanong noon sa kanya? Si The Cool Pals? Sa Cool Pals, yung mga host. Hindi ko alam kung sino doon sa mga host. Pero ang something to the effect, yung sagot ni Ato na nito lang nakaraan, may tumanggap ako. Kasama ko si Nico David. sabi so parang ano reaction ng mga The Cool Pals? Sabi nung isang host, tangina mo Nico David, shout out. Shoutout. Tapos doon na yata yun. Tapos may nag-kinlip. Siyempre, pag podcast, kiniklip mo yung mga funny bits. Gagawa lang reels. Tapos doon na, yun na, hanggang binanata na ni Makagago nga, ginawang content. Si Makagago naman, dami naman din dinidis no? Yun yung niya eh. Content niya. Ganun yung style niya. Ganun yung branding niya. Ganun siya sumikat. Wala na yata yung Battle of the YouTuber niya, no? Ewan ko. Hindi ko rin masyado kasi sinusubaybayan. Hindi ko naman pinapanood ng mga... kasi nasa internet Basta dumadaan lang sa newsfeed Okay na, kakapiraso. Okay, alam ko na yan. Tsaka na Hindi ka na papatol, no? Hindi mo sila pinapayaman. Kasi yung mayaman pa rin Hindi, tinatapos ko minsan yung mga ads. Kasi nabubuhay din naman ako sa ads Kaya, sa bagay. Sige. Tsaka ayokong Ayan, sige. Ano nangyari kay Makagago? Ano ni Makagago? Bakit niya binangga yun? Alam ko kami nakita nga ako. Hindi, ang kwento niya, napanood ko lang sa isang clip, na parang yata siya, dinidis siya for the longest time nito ni Nico David. Inaano siya, ayon sa kanya, salita niya to, kinontent siya ng parang 2 years yata, tuloy-tuloy. Ni Nico David? Oo, tas alam ko
nagkademandahan sila. Mabot sila sa korte. Nagkakademandahan pa po ba? Kasi ng cyber libel yata, ganyan. Okay. Tapos natalo to si Makagago. Tinalo siya ni Nico David. Ang abogado daw ni Nico David noon ay si Attorney Libayan. Hindi ko akalala si Attorney Libayan. Na later on naman daw ay inaway din daw ni Nico David. Sabi ni Makagago. Inaway din ni Nico David yung attorney niya. Bakit? Walang Hindi ko alam. Pagka ganun, nawawala na ako ng interest eh. Bakit pa? Ano pa ba? For what? Hindi ko na inalam kung bakit. Hindi naman masyado importante sa kwento. So, yun nga. Kaya ito, bumabawi na lang si Makagago. Kaya siya hindi makasagot noon nung mga panahon na yon kasi meron yata siyang management si Makagago na ang gusto ng manager wag gumante kasi meron pang nakatali yata siya sa mga endorsement ganyan. Ngayon wala na yata siya endorsement. Ngayon parang wala na yata doon sa endorsement, wala na yata yung mga endorser niya na yon. Alam ko star, ano ba siya? Yung kay Sanderford, Star Magic. Si Makagago? Ay, ewan ko, doon yata siya dati. Tapos baka ngayon din. Yata, parang gano'n. Ayun lang alam ko. Kasi parang nagbanggaan din si Makagago sa si Sanderford Pero di ko alam, baka scripted lang yata yun. For ano lang din. Malamang naman yung scripted. Basta napapanood mo, malamang scripted. Scripted yan. Okay, go. So yun. Kaya ngayon siya sumasagot. Bagong Makagago na nga yung atake niya eh. Maganda na, may studio, ganda ng lightings, may format, format. Ganda ng pagkaka-edit, nag-hire siguro ng editor. Kaya may mga research. Ganda ng pagkaka-deliver. So yun. Nangyari yan ito lang mga nakarang October yata nitong pagpasok ng November. Sunod sa November, December. Yun. Anong meron sa December? Christmas. Yun. Pagka Christmas season, malaki ang CPM. CPM. CPM, yung cost per mili. Cost per mili ng mga ads. Oo, kasi Pasko Nadodoble yan kasi yung mga advertiser. Nag-i-spend yan ng marami. Oo, kasi... Actually, nito pa lang, kahapon pa lang, paldo na eh. Black Friday kahapon. Malakas ang ads kahapon. Oo. Dati pumapaldo din ako sa mga panahon, mga 2000. Sana tayo, pumalbo tayo. Natin. Kaso nga, wala nga ayaw mag-share ng mga ayaw mo, malay mo, pagka gumanda-ganda na yung format natin. Tsaka tingin ko kailangan magdagdag tayo ilaw kasi ayaw yata ng mga tao sa mga oily mukha eh. Hindi ko alam, baka... Ayan, balik tayo kay Makagago. Naalala ko dati kasi yung mga video ni Makagago. Alam mo yung tamang cellphone lang. Tapos, raw ang dati, raw. Makagago, what's up, man? Pati nga si Ayay Dalis Alas, dinis niyan eh. Daming dinis niyan ni Makagago. Ibang din yan eh. Balo nga dapat gawan ng parody si Makagago eh. Si Makapuri, baliktad ba? Pinupuri mo yung tao sa Pero yung parang Makagago yung style mo. Wala lang. Kasi dati nung... Actually, maputol kita tol nagsusulat kasi, nag-iisip ako ng mga ideya dati mga ganyan din eh. Parang ideya pang content ba? Magagawa ng content. So naisip ko, ba't ito si Makagago? Ang daming nito successful yung niya eh. Yung ginawa niyang karakter na yan, successful eh. Kumbaga may traction. May traction pwede, uubra. Uubra yung ganyang mga ganyang klaseng pananalita, ganyang klaseng mga content. Yung bordering in libelous na eh. Diba? At slander eh. Sabi ko, kaya lang, parang yung risk ang mahirap. Yung risk eh. Kung pumalag, yung dinidish mo. Diba? Pumalag, dayari ka. Ilosot so, ka. So, maganda yung parody lang. Sabi ko, paano kaya ipaparody si Makagago? Nag-isip na ako dati niya na ang pangalan ay nakatago. Para, pangalan pa lang, nakatago ka na. Diba yung madilim lang yun? Alam mo yung sa mga saksi ng sa mga witness sa investigador dati, diba yung silhouette lang nakikita, tapos yung boses, sample lang mga kanya.
Oh. Oh. Hello. Ganyan yung malaki. Yan. Ganyan ang boses, tol. Ganyan yung boses na mo nagagamitin. So, kaya pag humirit ka, hindi ka makikilala ka agad. Parang ito, nakita ko po sila. Ano po, lumapit po siya sa akin. Oo. Hinawakan niya po yung ano ko. Yun, Ayan, ganon. ayan, Hello. ayan. Yun. Ganon iniisip ko na ano. Diba naka-silhouette lang. Tapos Oo. ganon yung boses. Tapos nakatago. So malaya ka na makakapang-beast. Hindi ka masyadong ano. Kasi ang ano ko doon, parang tangin, hindi ko kaya yung ano, yung bash na inaabot na ano ni Makagago. Hindi ko kayang Ang i-manage. hirap nun no? Yung bash ka ng Oo. ano. Mahirap i-manage. I-manage, no? Although ako, ang tingin ko lang rin naman doon ay engagement. Kasi technical din naman ang tingin ko dyan eh. Kaya lang, pagka babasahin mo, tapos malalaman mo, ano pa rin eh, may inis ka pa rin paminsan-minsan doon. Oo, mainis ka talaga. Kaya lalo na kung inistok ka na, 'di ba? Oo. Yun eh, inistok ka na. Tapos kinuha yung mga picture ng Oo. pamilya mo, Oo. no? Tapos pinagpo-post pa, no? Eh kung ikaw si nakatago, boses. Hello. Hello. Ayan, pakyo kayong lahat. Wala akong pake. Mahihinang nila lang. Oh. Eugene. Ayan, balik tayo. Yun. Ganoon, 'di ba? Nakatago. 'Di ba ang ganda nung ano? Kung sino may gustong kumuha ng konsepto, ng ideya, inyo na. Ayun yun na. Ganyan dito namimigay ng ideya. Nakatago, what's up, man? Oo, nakatago, wasak men. Wasak. Wasak. Wasak men. Nakatago. So, yun lang. Ikaw, baka may mga ideya ka ng pang-content. Mag-comment kayo ng ideya para sa paggawa ng content sa konsepto ng content. Like what? Itong concept podcast na ginagawa natin. Kasi may mga iba may nagsasuggest eh. Lalo na yun, streamer kasi ako, nag-stream ako. May mga iba nag-suggest na mga conspiracy, religion, or politics. Sabi ko, ayoko dyan. Ayoko pag-usapan politics. Pero di natin maiiwasan talaga. Ang mga ang mga mahihirap, mga sensitive na topic tungkol sa health, legal advice, financial advice. Ano ba rin ba yun? Oo, mga sensitive yan, tol. Umiiwas gambling, gaming na yung may involved na pera. Mga sensitive. Paano legal nga yung natin, dami nga dami nga nag-scatter sa atin eh. Hindi kasi yung topic ng mga mga influencer na yun, hindi naman gambling in the first place eh. Sa bagay. Gaming Sa lang. bagay. Sponsor lang nila yun. Sponsor lang. Hindi naman talaga. Tapos meron na lang dyan na ini-stream na lang nila yung yung game. Tapos laro lang sila laro. Okay, ini-stream nila mismo yung di ba? Yung sugal na mismo ini-stream nila. Kasi syempre okay lang na na magkaroon ng ng backlash kasi worth it na. Kinuwenta na nila yun. Malaki naman bayad eh. Ay kung 1 million, ano naman yung maubos yung Magkano ba yan? Followers yun. Sisitahin ko yan, sabi sa'yo, tol. Isang mag-PM lang dito, sita sa akin yan. Magkano? Oo. Magkano yan? Boses nga ni nakatago, tol. Si nakatago. Magkano ba yan? Magkano ba yan? Pakyo ka. Ayan. So, ayun nga, Nasa tayo? Ayun nga, yung mga gago, yung mga sensitive. Sensitive. Yung mga Sensitive na financial topics, advice, oh. yung mga ganun. Dati, nung panahon ko sa pagbablog, yung sa mga articles, yung web blog, sa Blogspot, ang labanan doon unahan sa sa top ng Google search, yung search engine results page. Kailangan maging number 1 yung article. Yung platform niya, hindi YouTube. Hindi YouTube. Article lang. Ngayon may namamayagpag nun, tol, na pinakamalaki kumita. Siya, website siya, webblog siya, na ibinablog niya kung paano pinapagaling nung kapitbahay niya yung mga tao. Faith healer, tol. Faith healer. Kaya pag ginugol mo nun yung cure for cancer, lalabas siya. Siya number 1, pare. Di ba? Nagamit sa panloloko yung yung teknolohiya. Kaya doon nagsimula na mag-implement yung Google ng mga stop words na itrato tong mga ganitong category bilang sensitive. That's diba? why.
History. May natutunan naman na tayo. Kaya mahirap i-touch yung yung tungkol sa medical, lalo na kung wala kang medical background. Kasi iiwasan ka nung algorithm, nung advertising. Walang mababa ang CPM mo, ganyan. Ganun din sa financial advice, ganun din sa legal advice. Ang magagandang ang bumebenta yung sadly yung toxic masculinity, mabenta yan eh. Si Ato. Mga ganyan. Ganun ba 'yon? Ganun ba yung content niya? Toxic ba? Baka sabihan tayo hindi, mga lang kayo, mga beta carotene males lang kayo, kaya kayo ganyan. Yun ba yung gaganon? Hindi naman. Tsaka mukhang magkamukha kami, hindi kami pwedeng mag-away noon, tol. Hindi na Ato? Oo. Di ba mahaba rin buhok noon? Oo. Wala lang, hindi ko lang gusto kasi niya, parang ewan ko siguro ganun talaga siya. O di ko siya kasi kilala personally. Hindi, baka character niya lang talaga character siguro. Lang, ang tingin dapat diyan ay character lang. Oo. Character pero lang. Pero nagkabangga sila ni Paulol eh. Hindi na rin siya tinano siya ni Paulol eh. Regarding sa ang mental health yata ang problema doon, yung parang inaano ni na downplay ng isa. Parang dinidipit kasi na puro kamukmuk. Pero ini-invalidate. Ini-invalidate. Naalala ko na. Meron kasi doon na video na tungkol sa pagod ka na. Oo. Galing ka sa trabaho. Parang ang dumaan yan sa newsfeed ko noon. Ayun, gano'n. Tapos bilang, sabi ni Paulol, parang okay lang yung maging gano'n. Pero inaano kasi yun nga, toxic masculinity. Kailangan top, kahit anong nangyari sa'yo. Parang, kailangan astig magaling. Oo. Supremo, parang gano'n eh. Sensitive, parang insensitive ka na. Ganito ako eh, lahat tayo dapat ganito tayo, no? Hindi lahat ng tao, parang gusto niya mangyari, lahat ng tao kailangan, tawag na, resilience. May resilience. Top tayo, top. Ganon. Pero magandang trait yung resilience, maganda siya eh. Pero kaso nagiging romanticist ang resiliency. Naro-romanticize dahil hindi na nababalidate yun. Ano talaga yung problema? Hindi na address. Hindi na address yung kaya problema. pangit lagi na resiliency. Sasabihin sa atin, hindi, okay lang, kaya ng mga yan. Huwag na natin yung problema nila, basta kaya nila yan. Ganon. Ayun. So balik tayo. Mental health. Na parang inaano yata ni Atudon na huwag ka magpukmuk diyan. Ano ka parang gano'n, no? Parang gano'n, no? Pero ang na-validate naman ni Paulol ay tawag dito yung na hindi lahat ng tao kaya pare-pareho ng pag-iisip. So nire-reinforce ni Paulol na valid ang pagkakaroon ng mga mental health. ng mental ano ba tawag yan? Issues. Mga ganon. Parang ganon. Na okay lang magmukmok. Okay lang naman. Yun lang yung naalala ko. Yun lang yung naalala ko. Pero researcher, si Master Bet. Agree ako doon kay Paulol sa na sino ba nanalo diyan sa wala na, hindi na sumagot si Paulol diyan eh. Ay, hindi na sumagot. Sino nanalo sa public opinion? Yung actually si Paulol lang kay Paulol ako agree. Kasi sabi kay Paulol. Agree tayo kay Paulol. Alam ko hindi na sumagot si Ato dito eh. Kasi sa totoo lang talaga sa pagkakilala ko sa pagkano ko sa dalawang content creator, mas matalino si Paulol. Kasi buti meron tayong content creator na gano'n eh. Yung hindi sabaw yung mga laman ng utak. Alam mo na mga sabaw, mga utak na malaki na ba followers ni Paulol? Malaki na, million na rin siya. Agree ako diyan. Hindi wala yung niya, matalino yan eh. Agree ako diyan. 1 million. 1 million na rin siya. 1 million. Agree ako diyan. Sinabi ko mga 50k lang o 30k lang gano'n. Hindi, siguro agree din ako kasi wala pa nga tayong 10k. May 10k ba tayo, tol? Wala pa nga eh. Kaya di pa tayo matalino. Di pa tayo matalino. Si Paulol talaga napaka-sensible nung lahat ng sinasabi niya. Actually, si Paulol actually ito na yung ko sa kanya. Pag nanood ka ng video ni Paulol, siya eh. Paulol. Siya eh, parang
nakakatawa kasi lahat ng mga memes, lahat ng mga nangyayari sa internet, i-reaction niya, gagawa siya nakakatawang reactions, tas mga ano niya. Pero hindi alam ng mga, hindi ko alam, o may mga nakakapansin na rin. Siguro sa mga matatalino siguro tao. Ako, hindi ko naman sinasabing matalino. Pero ginagamit ko yung pagiging critical thinker ko. Parang nagigets ko yung punto ni Paulul na nakakatawa yung mga content niya pero at the same time ini-educate niya tayo na hindi mo nalalaman. Kasi kung ikaw napanood mo ba yung mga video ni Paulul? May mga napapanood ako sa, minsan parang tumatambay kasi ako ng Reddit dati. Oo. Minsan dumadaan sa sa newsfeed dun eh. Yun, nakakapanood ako ng mga clips, ganyan-ganyan. Oo. Kasi parang nakakatawa yung mga reactions niya tapos sa may bandang gitna or dulo, pinapasukan niya ng mga info. Ng mga may katuturan. May tuturan. Na hindi lang siya nakakatawa. So, for me, sabi ko, parang ini-educate ka niya na hindi mo nalalaman. Kasi tayong mga nasa social media, pag ayaw tayo in-educate tayo eh. Lalo ng mga Pilipino, pansin mo ba yun? Ayaw tayo na ma-educate tayo eh. Pag in-educate tayo, parang feeling natin bobo tayo eh. Oo. Napansin mo yun? Kaya maraming keyboard warrior o maraming smart shaming. Smart shaming. Smart shamers. Diba? Mga ganun, diba? Parang, wow. Ikaw na magpresidente. Mga ganun, diba? ganun. Yung alam mo yung tipong may argumento kayo, tapos na baka naman sa pag pinag-usapan nyo ng maayos, magkaroon kayo ng magandang horizon na idea. Diba? Hindi kayo nakapag-rate dahil sa isa sa papalasiyan, di ba? Yung mga parang strawman or anything, dominant titirahin yung mo. Yung mga ganun. Wow, ikaw na magaling, ikaw na magpresidente. Anong kasalanan bang na-checkan sa 7 kasalanan? Kasalanan. Pride ba? Pride. Yung pride, di ba? Yan. So, for me, ewan ko kung mapapanood to ni Paulul pero sana mapanood naman niya. Parang kung mag-agree siya sa sinasabi ko, na alam ni Paulul na guilty ng mga tao yung katatawanan, memes or whatsoever. Pero yung time na kailangan ko educate yung mga tao. Kasi isa rin yun sa advokasya ko at nababanggit din niya. Nababanggit din niya yun. Isa sa advokasya niya bilang content creator. Makapag-educate ng mga tao. So, for me, yun yung nakikita ko sa kanya na hindi nyo alam yung na-educate na kayo ni Paulul na nakakatawa yung mga niya pero ni-educate niya na kayo. Ako naman, may mensahe mo yan kay Paulul. Ako rin may mensahe rin ako, tol. Okay lang ba? Wala ka dyan. Sige. Kay Paulul. Paulul, pwede ba na mag-Royal Rumble kayo ni Makagago? Si Paulul, si Makagago, patay na pala si Tado, no? Wala si Tado. Wala. Sayang kung buhay si Tado. Tado, tapos yung si Kupal Kababo, si Malupiton. Malupiton. Di ba lahat sila may mga sa pangalan? Paulul. Gago, Tado, Kupal. Sino pa ba? Sino pa bang ganda nun, di ba? Royal Rumble sila. Royal Rumble sila. Anong Royal Rumble gagawin nila? Mga putang ina. Hindi, mga may mura sa pangalan eh, no? So parang kasi Paulo, tas niya. Hindi, kaya andun, syempre wordplay yun. Paulol yun eh, Paulol. Kaya yung mga pero yung tirada niya ba ay may tuturing na Paulol? Hindi naman. Hindi ako pero pero more on satire and sarcasm yung niya eh. Parang ang nakita ko sa format niya ay parang yung mga memes nga, no? So parang ang ginagawa niya parang yung ginagawa ni PewDiePie nitong mga later part ng career niya ni PewDiePie nag-aano ng mga memes. Mga ganun, nagre-review ng mga memes. Diba? Mga ganun. PewDiePie. Okay. Pero sana mag-Royal Rumble sila. Ganda nun. Paano sa tingin? Ba't mo naisip? Dahil Sa pangalan? mga pangalan eh. Paulol, Makagago, si Tado nga sayang eh. Patay na si Tado eh. Kaibigan Tado yan eh. Si Kupal Kababo, si Malupiton, si di ba? Malupiton. Kaya lang wala sa pangalan niya eh. Pero siya na yung sa Kupal. Pero siya na yung representative nung sa Kupal. Yan ang imahe. Si Sagago, si Makagago, tapos sa Ulol, si Paulol. Ano pa bang mga mura na yung putang ina. Wala. No? Wala kaso merong meme page dati yung tang ina dis eh. Siya na yun.
Wala lang. Meron naisip ko lang. meron inutil si Madam Inuts. Oh, yun. Oh, sali na siya. Inutil. Inutil, di ba? Saltang mas negative din yun eh. So, Impotence ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, Oo, hindi tumitigas yung, ano mo eh, yung Incompetent, likod mo, yung incompetence. impotence. Impotence ba? Impotent. Ibig sabihin ng impotence. ng inutil ka, impotent ka, ano ka? Wala kang kakayanan. Inutil ka na nga, wala kang kakayanan. Hindi ka na makapag-produce, gano'n. Hindi ka na Wala nang silbi. Ganon. So, meaning, yung salitang inutil is, i-consider mo siya as kasama sa mga bad words na Insulto siya eh. sa bagay. Salitang pang insulto siya. Ang ikaw, anong paborito mong salitang pang-insulto? Karaniwan, puro mura eh, no? Parang... Ako, ang gusto ko yung Karaniwan, mga gano'n. Ikaw ano pa? Nakakatawang pakinggan yung animal eh. As pwede mo pang isulat Animal. na hindi mo na kailangan na papalitan mo ng asterisk yung isang vowel. Animal ka. Animal. Animal ka. ka. Siyempre, English yan, Oo. animal. Diba? Convenient. Napaka-convenient niya. Napaka-convenient. Pero ano siya, parang offending words. Kasi animal ka. Pero pag sa algorithm, ano kaya siguro, titignan yung yung mga, kung CC, ano ba tawag yung CC? Yung caption. Dati nga, kasi di ba may idea rin ako sa na gusto kong gawin na page. Na tungkol sa mga cute na hayop. Yun nga, animal ang ang ilalagay ko sana ng title ay Animal Kang Hayop Ka. Animal Kang Hayop Ka. Double Okay. Double subject sa double Hindi, pwede mong basahin siya na Animal Kang Hayop Ka. Ay, yung hayop. Ganun din, di ba? Pag hayop. Hayop ka. Animal din. Nagiging mura lang siya pag pinalitan mo ng letter U yung O eh. Di ba? Hayop. O-U, Hayop na yan. Mga salita na pa. Well, balik tayo doon sa, siyempre, di ka, pag sabi, animal ka, di ba? Meron nga doon, nabasa ko sa, may nagrereklamo. Di ba siya nagrereklamo, parang sentimiento. Sabi niya ganun. Sabi niya doon sa nanay, sabi niya, yung bata, sabi niya, pagtawag sa daga, mabait. No? Kasi, tinanong ko, sabi ko, bakit mabait tawag niyo dyan? Ay, salbahe nga. Sinasalbahe ka nga eh. Hindi ko alam, parang satire ba yun? Satire yung Sabi ko ganun, wag mo anin yan, wag mo anin, nandiyan yung mabait. Siyempre, nagsentimento yung bata, sabi niya ganun. Nanay ko, tawag doon sa daga, mabait. Tawag sa akin, hayop ka. Mga ganun, mga ganun bagay. Pero balik tayo, bakit mabait tawag sa daga? Hindi, bakit nga ba? Hindi ko rin alam eh. Sa bahay, lumalaki ako, hindi ko narinig yan sa kinalakan ko. Hindi tinatawag. Yan ang gusto kong maging pet dati nung bata ako, daga eh. Although, yung kapitbahay namin dati, yung pinsan ko, may mga alagang dagang Costa. Ayun, yung dagang puti. Tapos, pinakita sa akin yung may mga cute eh, di ba? Ang puputi. Ang pipink eh. Oo, pink. Diba? Ang pipink ng mga yung mata, oo. Tapos inilabas ngayon nung pinsan ko, paglabas niyang gano'n, may mga pusa rin sila. Tinangay ang pusa, pare. Ano nga sa daga? Patay? Ay, syempre, kinain, tol. Patay. So parang, shock. Na-shock siya. Shock kami. Tapos doon ko nakita una na up close kung paano kainin ng pusa. Yun ang pinaka-first time mo up close na kinain. Nakakadiri yun. Kaya yung mga yung mga may internet na, may National Geographic shit. Wala na sa akin kasi nakita ko ng lahat yan sa bakuran, sa looban. Yung bakuran namin kasi di ba, may mga puno-puno kung ano mga hayop na Nakita mo yung rhino namin dati doon? Hindi, walang rhino. So yun, wala lang, nakwento ko lang, share ko lang. Share mo lang, tungkol sa daga. Actually, tikit ng daga. Pero mabait yun, yung dagang Costa na yun, mabait. Mabait siya. Kasi di naman nananalbahe. Oo. Kasi, kaya tas ang cute niya na yung, siya lang yung, siguro siya yung unang, pagka naisip ko yung yung pink, naalala ko lagi yung mga, daga, yung dagang Costa. Kaya pagtanggal mo ng, sakita mo pink, ay shit, dagang Costa.
Dagang yung, Costa. yung strawberry ice cream. Bukas mo ng pink yun Pink, Syempre, Dagang Costa. Dagang Costa. Eh, di ba pink, pag nanganak yung daga, kulay pink? Mapink Wala din pang yun. balahibo eh. Skinny pa eh. Mga ganun. Pink. Bakit ba, ano ba meron sa pink? Hindi ko alam. Eh, nung kulay eh. Hindi ko alam. Hindi, diretso na natin. Sa sa usaping sexual. Okay. Ano ba? Bakit yung pink ay parang merong low-key obsession ng ang mga tao sa pink pagdating sa sexual. Oo nga no, parang sige pag pink, pink. Parang colloquial na imahe na Yan, siguro yung pagiging feminine nga ng kulay. Seduction. Baka ganun. Pag pink. Kaya may kaibigan ako, ang dami na daling pink lawan. Grabe ka naman. Ang masama pa nagpanggap lang yun, tol. Hindi talaga, pink. DDS talaga yun. Oo, tapos. Ba't siya nagpanggap? Magaganda daw yung mga nakita niya sa sa mga siguro sa mga supporter ni pagtitipo, Lenny. mga supporter ni Lenny. Magaganda, nagpanggap na lang siya na ang tatalino daw pero naisa ng DDS. Ayop na yan. Pero di na natin babanggitin yung pangalan. Itago na lang natin sa pangalan Ano? Wala siya. Wag na natin delikado. Delikado. Bawas susunod na episode. May utang pa naman ako doon. Ay, wag natin banggitin. Okay, sige. Nakakatawa ano po pwedeng Inuubo ako tol, mag-inhaler lang ako. Sige, inhaler ka muna. Pwede naman makita inhaler sa pwede naman. Ano yan eh. Ayan. Okay. Ito, tumatawa-tawa tong ating ating si Master Bet eh. Di ba? Nakita na ba si Master Bet? Oo. Ayan, mapapakilala natin yung susunod na episode dito sa natin, The Medyo Podcast Show, no. Episode 2, medyo pa rin tayo. Ay tol, pwede bang yung yung sa binanggit mong Master Bet, tuwing babanggitin yung Master Bet, i-flash mo yung spelling ng pangalan, tol Ay, oo nga. Baka maala tayo, Master Bet. Kasi, baka madali tayo ng bakit siya Master Bet auto nga caption pala? Kasi siya ang researcher natin. Oo, siya ang master na dito. Siya yung director, taga-saway, mali yung angulo mo diyan. Nakikita yung kalan. Nakikita. Yung pakainan ng pusa. Actually, may nag-comment nga, may nag-PM sa akin. Sabi niya ganun. Bakit mayroong kalenda sa gilid ng natin? Kasi parisan to Sa hindi nakakaalam, ito, nasa parisan ho kami na nagsara. Dahil na lugi ho kami. Kasi pinilit namin magbenta ng murang pagkain. Ano mo nangyari sa parisan na yan? Ito, simula pa siya, bakit ka pumasok sa parisan? Uso Dahil ba sa kay Diwata Paris? Hindi. Dati nang may plano kaming Plano talaga? Mahilig ako sa Paris. Paborito Sarap-sarap pa naman ng Paris. Oo. Yung kapatid ko. Ano gusto mo sa Paris? Yung may parang Mr. Anis? Oo, yun. Yung may anis. Mr. Anis. Okay. So, mahilig ako sa Paris. Yung mga kaibigan ko mahilig sa Paris. Nagsama-sama kami. So, siguro na-inspired ka, no? Pero ngayon, habang tumatagal, tingin ko parang ginawa lang naming excuse to para makakain kami ng Pares kung kailan namin gusto. Kasi Tapos nataon nun, nauso yung Pares. Nauso nitong nakaraan, diba? Diwata. Ayan, Pero hindi naman ganoon yung Pares namin. Pares namin, beef. Hindi naman nilagang baboy yung amin Baka? Baka. Ano ba ng Pares? I mean, hindi, siya? Pinakalaman niya? Baka talaga siya. Baka talaga? Baka. Pares yung dirty Pares, brown. Brown. Ba't the dirty Pares brown yun? Hindi kasi mon dirty. Tsaka unang tinitinda yan sa gilid-gilid sa bagay. Tapos siya dito nakapwesto kayo. No? Hindi, tsaka ang konsepto namin, dirty nga. Kaya kung makikita mo yung tsaka pang masa, Si Mang Romy ang idol namin, tol si Mang Romy, si Mang Romy. Si Mang Romy ang idol namin, yung talagang yung itsura ng pwesto. Noon ngayon malinis na yung dating ni Mang Romy, parang nagbabalik loob na sa liwanag Organized na siya Nakailang ulit ng kinurdunan
Ay, palinis ng palinis. Palis ng Si palinis, Mang Romy. Minsan namimiss ko yung dating Maromi. Maromi, lugaw ka. Maromi, tokot baboy. Maromi. Hindi, kaya ganun kasi may sipon ako. Yeah, Maromi. Maromi. Nakalimutan banggitin yung NG. NG, Maromi. Ayun. Speaking of pares, yung, di ba? Siyempre, masarap ang pares. Ano man nangyari? Ba't nalugi? Pangit ng pwesto eh. Walang maparkingan. Minsan daming may grupo na yung mga kamote riders. Ay hindi, kasi customer nga pala yun. Hindi, dahil di sila kumain, kamote riders sila. May mga grupo, hindi makapark. Kasi wala nga parkingan eh. Oo, Walang kasi tabi ng kalsada. Tabi ng kalsada, tapos masikip yung kalsada. Ganyan. Malapit sa school, pero mahina yung At saka may mga maling desisyon eh. Nagsimula kagad kami, wala pa yung pasukan. Nagbukas na kagad kami noon. Tapos malitang kapital, malitang pise. Malitang pise, malaki ang cost ng Tapos mura naming tinitinda. Oo nga eh. Kami pinakamura dito sa lugar. Oo. Kaya yun. Tapos Anli, yung taba. Hindi Anli rice. Anong Anli pangalan nyo? Ang parisan nyo? Tabaholic. Tabaholic? Oo, Grabe, Tabaholic. nasa pangalan talaga. Oo, Tabaholic. Kasi alcoholic yung mga kasosyo ko eh. Kaya doon kinuha yung pangalan. Doon yung kinuha yung konsepto ng Oo. pangalan. Tapos yun. Siyempre, kinapos na ng pise. Sarado na. Ang hirap mag-business, no? Tsaka hina-high blood na yung cook. Yung isang kong kumpare, pinsan ko. Nakakain. Sabi ko, tayo na. Tumitira na ng mga pang-maintenance eh. Sabi ko, baka dito pa abutan to. Yan, sarado. Tigil na natin to. Sige na natin. Amang tumitirada eh, no? Ayun. So, mahirap mag-business eh, no? Hirap talaga. Talagang talaga dyan? Sugal. Sugal talaga yan sugal eh. talaga yan. Sugal ang pagbe-business eh. Kaya may sugal eh. Kailan magkakaroon ng sugal dito? Mahirap yan. Pero speaking of pares, no? Siyempre, nauso ang pares eh. Alam mo na pag nauso pares. Dahil trend eh. Oo, pag-trend. Si Diwata. Pre. Tatakbo yung si Diwata. Kaya nga eh. Nagulat ako doon. Pero ano opinion mo doon? Pero ako opinion ko muna doon parang parang ginamit lang yata siya. Di ko lang alam. Maaari, yung popularity. Popularity, siguro, no? Kasi ano ba siya? Second nominee, third, fourth? Di ko alam. Hindi naman siya yung first yata eh. O, malamang gagamitin siyang placeholder. Hindi ko alam ha. Hindi ko pinatototohanan. Spekulasyon lang lahat ng to. Huwag nyo kami Party list siya demanda. di ba? Sa party list. Vendors, party list. Pag daw niya yung mga vendors. Basta maganda yung plataforma, sige. Okay yan, valid naman yata yung kaso, in-scrutinize naman yata ng Comelec eh. Siyempre, kailangan magtiwala ka sa Comelec. Na pinayagan naman silang tumakbo. Kaya okay yun. Hindi ko rin naman i-endorse, no? Pero yun nga, karaniwan kasi mga artista pumapasok sa politika eh. Pero may nagsabi nung kasagsagan, yung mga bagong magkasagsagan ng mga content creator. Meron na premonition niya or parang opinion na agad niya. Di ba sabi niya, one day pati mga content creator papasok na sa politika. And then, it happened. Nangyari na nga. Popular na yung Karoon na celebrity kasi ang image din eh. Tsaka yung platform na yung social media, yan ang bagong mainstream. Hindi na yung legacy media. Kasi pag TV, simulcast kasi siya. Dati may boss ako na tumakbong basta sa local dito sa local government. Okay. Local government. Sige, okay. Siya more on traditional media ang atake ng yung propaganda niya. Ano ibig sabihin traditional media? Yung mga radyo, TV. Yung tri-media na yan. Yung mga radyo, TV. Dyaryo. Okay. Ngayon, nung nakilala niya ako yung yung introduction niya sa social media. May hit piece sa kanya sa internet. What do you mean na hit piece? May hit piece. Yung may sulatin sa internet, may article na nabanggit yung pangalan niya doon. Okay. Masamang so meaning hindi siya pwedeng umano sa internet. Hindi. Pag ginugol mo yung pangalan niya, yun unang lumalabas. Yun lalabas. Kailangan mo mag-mind conditioning. Hindi. Or magpa-propaganda. Pag ginugol yung pangalan niya, halimbawa, Juan de la Cruz, labas ka agad yung pangalan. Yung yung article na yun na may masamang nasusulat tungkol sa kanya. Oo, hirap yun. So, doon ako pumasok. Sira agad yun. Doon ako pumasok noon. Kasi nga, bilang specialty ko noon ay SEO, yung Search Engine Optimization. Oo. Ginawan ko siya ng mga article. Dahil nga may mga network na ako ng vlogs,
madali kong natabunan yung article na Ay, yun. magandang Kaya, racket yun Mukhang malaki yata naging... hindi, okay naman. Ilang digits ba? Basta above minimum lang. Above okay na. minimum. Okay na yun. Okay. Kasi yun. Pero ngayon, sa ano na siya, sa social media na rin siya, kumakamada. Oo. Sinabi ko na sa kanya yun na mawala na yung legacy media. Actually, nandun na yung mga senyales, nagsarado na yung Encyclopedia Britannica, yung mga Reader's Digest. Reader's Digest. Kasi yun, yung mga konti na yung bumibili ng dyaryo, hindi natumbak yung mga dyaryo nun, makikita mo yun. Oo nga eh. Dati, pagka yung mga kanto, yung mga tambak yung mga dyaryo, di ba? Oo. Kahit anong tingin mo, hindi mo kagad makita yung sagad. Kasi ang daming headline ng mga legit na dyaryo. Ngayon, nandun na sa ilalim yung sagad ngayon. Itatanungin mo na, may sagad kayo? Wala na eh. Ilalabas Dati na. kasi naalala ko nung bata ako, nasa ano yun eh. Nakalantad. Nakalantad yun eh. Siyempre, titingin ka dati dun eh. Yun doon ko nasukat. Sabi ko, ay tangina. Hindi na naka-display yung sagad. Siguro papatay na yung legacy media, yung traditional media. Yun nga. Yun nga. Okay, baliktaan. Tsaka may mga kakilala akong yung titinda ng mga dyaryo sa mga kanto-kanto. Nakakakwentuhan ko na mahina na nga daw. Mahina, oo. Mahina na. Tapos dati pumasok din ako sa broadcast media, hindi ko na rin babanggitin yung programa. Anong ginawa mo doon? Salimpusa. Salin po sa. Taga-speak yung tapos na tayo. Fuck you all. Yung sa mga okay. WF 7-4. News report. Babanggitin ko yung show. Yung pangalan ng show. Tapos yun. Ganun lang. Salimpusa lang ako doon. Lang. Kaya pala ganyan boss mo, no? Hindi, ginaganto ko lang. Boses, kaboses ko talaga si John Wick na Vietnamese version. I will kill you all. Yan yung totoong boses. Okay, sige, balik tayo. Interesting yung kwento mo eh. Hindi ko na may kukwento kasi medyo yung kasama ko doon, yung wala na dito sa Pilipinas yun, nasa Sa ibang bansa na. Sa ibang bansa na. Tsaka medyo may mga trouble kaming pinagdaanan doon na mahirap ng ma-connect pa sa akin. Baka madali pa. Kasi alam naman pag sa broadcast media may mga nakikipag-away yan eh. May mga tinitiryang mga dyan eh. Ayoko nang banggitin kung anong programa, anong istasyon. Basta yun. Yun lang. Tapos wala, yun lang. Nakwento ko lang, na-share ko lang. Ba't ko ba siya na-share? Yun nga, kinuwento mo yung yun nga yung kamatayan ng social ng legacy media. Kasi nagtrabaho mo nga dahil meron kang yung boss mo, politikong yun yung work mo na sa article kailangan mo kailangan mo ibayin yun. Yun. Natabunan. Para nagets ko na rin yung punto mo na na kumbaga kaya ngayon nakikita na ngayon yan ng mga the powers that be, ng mga politiko, ng mga traditional na yung importansya ng social media na ito yung future media. Kaya kailangan nilang dito. Actually, may isang politiko na ginamit yan eh. Sa Amerika, si Trump, gamit na gamit niya. Sino ba tinutukoy mo? Sino ba yung tinutukoy mo? Mapyoso yung niya eh, yung mind conditioning nito eh. Alam mo yung tipong maladrama, pre. Alam mo yung tipong kala mo kalaban, yung pala kakampi. Pala? Hero pala, pre. Dating may tawag sa ganung Anti-hero. Anti-hero? Anti-hero ang dating. Oo, parang di ba dati, masama siya. Pero may parang plot twist na mabuti pala siya. Mabuti pala siya. Pero lang pala, inulong yung imahe. May mga ganun eh. Superhero na parang parang siya yung tipo ba na kayang gawin yung mga dirty work, ganyan. Oo, mga ganun. Para lang sa ikabubuti ng mga ganun. Nakararami. Oo, nakararami. Parang Punisher yan Idol ko yung si Punisher eh. Si Punisher. Yung yung may dito, markang bungo. Mga ganun. Yung superhero na yan, si Punisher. Diba, parang alam mo yung Robin Hood.
gagawa ka ng masama, magnanakaw ka kasi dahil sa community mo na mahirap ka. Yun yung sinasabi niya. Hindi naman kasi ganun, pero parang ganun yung nagiging imahe Pero nga, sinasabi niya nga na hindi, ako gagawin ko tong bagay na to na masama sa paningin nyo, pero para to sa ikabubuti nyo. Ikabubuti, no? Mga ganun. Parang si Hitler. So, may Hitler no? Dahil lang may mga ganun kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa drama, mahilig tayo sa plot twist. Mahilig tayo sa plot twist na ganyan. Mahilig tayo dyan. Ano tayo mga simpleng tao lang tayo simpleng tao lang. Simpleng tao lang tayo. Pagka magaling astig. Astig magaling. Astig magaling. Yun ang gusto natin, mga astig magaling. Mga mga action star. Mga supremo. Supremo, yan. Action star ang mga hilig natin. Kaya nga nagtataka ako, bakit si Rizal ang ang national hero. Hindi si Bonifacio yung astig. Si Rizal, yun, di ba? What-father yun? What-father. Joke lang Pag, ano lang naman. Yung sa kultong Rizalista, wag niyo akong awayan. Nagpapatawa lang. Ibig sabihin mo what-father kasi syempre, nagsusulat ng nobela. Nagsusulat ng nobela. Kasi, siguro, for me, opinion ko about kay Rizal, yun yung piece niya para meron siyang mensahe. Well, lahat naman Hindi, tsaka na-stimulate niya naman yung kaisipan ng masa nun. Masa nun, oo. Diba? Sa mga nobela pa lang niya No Limit Hanger. Diba? Ako, No Limit Hanger. Aral ka ba dyan sa mga yan? Kasi ako hindi, parang nakalimutan ko na yung mga Ako di ko pa rin nakakalimutan to Pero El Plebes Turismo, nakalimutan ko na to. Ako limot ko na yung mga pero No Limit Hanger ibig sabihin ng kasi ng No Limit Hanger parang patama to sa mga praile, mga Kastila. Na kasi, 'di ba, ang lumalabas ang simbahan, masama ang simbahan pala. Yun yung pala lumalabas na kaya No Limit Hanger touch me not. No Limit Hanger wag mo ko sila. Sa mata ba ng simbahan noon ay si Rizal ay okay sa kanila? Ano ba? Hindi naman. Ngayon ba? Okay naman kasi 'di ba siya? Hindi ba siya tinakwil ng simbahan, excommunicado si Rizal? Hindi ko alam kasi alam ko siya Mason yun, 'di ba? Alam ko pag bawal lang mason sa Katolisismo 'di ba? Bawal nga. So, siya? Excommunicado ba siya? Hindi natin alam. Hindi ko alam. So, paki-Google na lang. Master Bet. I-flash mo na lang yun dito. Si Master Bet, ano ba? Sige, search mo. Si Rizal ba isang excommunicado? Oo. Na kasi ang No Limit Hanger parang isiniwalat niya dito yung dark side ng ng simbahan. Kasi 'di ba si Padre Damaso, no? 'Di ba? Gustuhan ni si Maria Clara mga ganun. Tingin ko pagka ano ba yung huling nobela ni Rizal na El Plebes Turismo na tumutulig sa simbahan. Yun lang. Tapos excommunicado siya. Excommunicado siya. Ayon yan kay Master Bet. No Limit Hanger ngayon ba ay pinatawad na siya ng simbahan? Pinatawad na ba siya? Search mo. Yung pagiging excommunicado ay nirevoke na ba? Si Master Bet, lagi namin yan. Lower third, Master Bet namin. Siya ang researcher namin. So dito sa The Medyo Podcast Show, di lang kami basta sa dito. Pero kaming researcher dito, guys. Pero pwede kayong maging astang researcher na may pagka-keyboard warrior. Bash nyo kami, okay lang. Mas maganda ngayon. Wag mo sabihin sa kanila ba? Biro lang. Yan lang. Sige, balik tayo kay Rizal. Yun nga, nabanggit nga na excommunicado siya nung No Limit Hanger. Kasi nga, siniwalat niya kasi yung dark side ng simbahan pinatawad siya. Bago siya bitayin noong December. Well, okay. Magdi-December ngayon. Rizal Day. 'Di ba? So, pinag-usapan natin dito. Balik na tayo. Supremo, National Hero, Bonifacio Day. Hindi, ang national hero si Rizal. Pero bakit siya naging hero pa nga pala? Bakit nga ba? Dahil nga doon di ba na-establish na nga natin dahil sa mga sulatin niya na pukaw niya yung nag-boost niya yung moral ng mga Pilipino. Yung damdamin. Napag-alab niya ang damdamin ng mga Pilipinong inaapi. Ganun naman ginagamit ng mga writers no? Heroic naman talaga. Heroic. Pero hindi siya pinagtataga, tol Oo. Hindi katulad ni Bonifacio
aputol, aulo, Oo. adi atakbo eh. Pero may isa pang chismis, ano? Ano? Jesus. Nung kay Bonifacio. Oh. Umiyak daw si Bonifacio. Ba- Nagmakaawa daw. Kasi ang binild niyang karakter nun, astig siya. Astig. Oo nga. Astig si Bonifacio. Kaya nga sobrang kaya nga, tapang. may putol kita. Mm, Kaya sige. nga nung pinalabas yung Andres Bonifacio, Mm. Robin Padilla yung karakter kagad. Maliit yung Mali maliit yung yung viewership. Oo, Di naman maliit ba? naging, Maliit di yung- naging yata Oo. yung Mm. mas naging pa tumatak yung General Luna, di ba? Mm. Meron binalabas Andres Sige po, Bonifacio. tuloy po kayo. Sige po. Tuloy po kayo. Si Mick. Si Kim, anong pangalan nito? Natin, susunod na episode. Kasama na natin. Hindi, meron ko kasi kami ng paskil mo nga yung nakarang episode, nakita siya doon di ba? I-flashback mo lang dito. Flashback natin dito. May may inampon kaming Korean. Korean. Oo. Korean. Naloko. Naloko ng Dito, na siya, na love scam. Na love scam siya. Sasaka na natin yan. Oo. Natin? Balik tayo. Sige. Balikan natin yung Na-sidetrack tayo. Sige. tapusin natin to kasi pero interesting yan na love scam. Hello love goodbye Oo. pre. Grabe no. Okay, so balik tayo kay Rizal, kay Bonifacio, kay Rizal. Yung national hero dahil nga sa Tapos yun nga, nabanggit ko nga na yung sabi mo karakter ni Bonifacio. Astig. Astig. Tapos ngayon daw, tol. Yung lolo ni Gloria Macapagal. Si isa doon sa Justado Macapagal. yun. Totoo ba? Yata, lolo niya yata. Okay. Yun. Paki-search natin. Siya yung ang sabi sa chismis. Siya na yung may first hand account. No, Okay. na nung pagtatagayin si Bonifacio ay nagmakaawa. Pero maaaring inaano na lang, yung baga Ano sinabi ni Bonifacio? Talaga? No, yamite. Ewan ko hindi ko alam. Hindi ko alam, basta sabi nagmakaawa. Nagmakaawa daw. Oo, nagmakaawa. Pero speaking of bago mamatay. Justado Macapagal. Justado. Meron daw diyan kay Rizal din Ano daw sinabi ni Rizal bago siya mamatay? Ano? Bago daw siya binaril. Ano sinabi ni Rizal? Yung consumatum est. Hindi daw Ano? Aray daw Aray ba? Hindi, bago barilin Bago. Kasi bago mamatay. Bago Siguro. mamatay. Sabi niya aray. Aray. Oo. Well, ayun, balikan tayo doon. Nagmakaawa pala si nagmakaawa daw. Chismis to. Chismis daw. Para Theory. ngayon, sabi nung mga nung iba, hindi, sinasabi lang yon para pagmukaing mahina naman pala to si Bonifacio. Hindi Kasi, siya totoong astig magaling. Kasi yung alam mo yung ending ng General Luna. Yung pinatay siya kahit na Pinagtataga din, di ba? Talagang punyeta, ganun agad ganyan no? Ginaano niya talagang tumatayo pa rin siya. Yung ganun yung nangyari. Hindi ko alam kung gaano katotoo yung truth nun, percent ng truth nun yung ganun kasi ma-oral pero maganda eksena na yun sobrang ganda kasi nga marami akong andun, maraming naipaharating sa akin yung eksena na yun. Ano na ibig sabihin nung unang panahon, ibig sabihin nung panahon na yun, may hina yung pangangatawan ng mga sundalo. Okay. Kasi pinagtataga, hinataw tol. Makikita mo yung mga mukha pa ng mga talaga makikita mo yung mga galit sa mukha. Ang ganda ng pagkaka-acting. Oo. Hinataw, ni isang daliri walang naputol doon tol. Walang pinakitang nagpa-flap man lang ng mga limbs. Wala talagang Pangalawa, sobrang hina nung mga bakal. Yung siguro yung hasaan. May problema sila sa hasaan. Ang pupurol ng mga pupurol. Kasi kada wala. Binaril din si General Luna di ba binaril? Kaya nga, pero pinagtataga nga, di ba? Di ba yung baril nila parang merong bayoneta. Oo. Meron parang patalib sa may fixed bayonet. Oo. Ay, speaking of fixed bayonet at eksena sa pelikula, naalala ko yung fixed bayonet sa yung sa Mista. Nung sinabi na ni Rustom Padilla yung Man! Fixed bayonet! Pinagsasaksak na nila tol di ba na? Ang tigas nung ni Rustom Padilla doon. Tumitindig balahibo ko pag naaalala ko
and then ending din yun. Ending Oh. team. Ending. Parang sa bandang climax na rin. climax. Oo. Okay. Yun na. Ayan, balik tayo kay General Luna. No? Yung General Luna, parang namatay kang tindig eh. Di ba? Parang masasabi mong di mahina ng taong to. Talagang strong. Pati yung moral, pati yung strong tong taong to. Yung sa theory mo na sinasabi, theory na sinasabi ay nagmakaawa daw. Oo, nagmakaawa. Gano'ng katotoo? Or theory lang to? Hindi, chismis lang. Chismis lang. Saan galing yung source na Pero sabi nga ni Master Bet, inilathala ba ni Diosdado Macapagal yan? Na si nagmakaawa Bonifacio, pa siya, no? nagmakaawa. Nagbegging si Andres Bonifacio na wag mo patay. Yamite ko na sa... Ay, mga ganun. Kasi ba nagpapakita talaga na ay, mahina to kasi Kasi sa akin for me, parang Yamite, Diosdado dyan! Diyan. Diosdado dyan. Mga ganun. Ayop na yan. Ay, mga ganun. Hindi kasi saan pag dumating ka na sa alam mo mamamatay ka na parang mawawala yung kahit ako Cool siguro, mo lahat ng makamatay ka na, begging ka rin no? Makaawa, laban, Despair, makaawa. despair. Ganon gagawin mo dyan. Gano. Magmamakawa ka kasi parang yung buhay ko, gano'n. Tangina kaya yung mga nagsasabing mga astig-astig na kahit magkapit-pitan ng bayag. Tangina mo, hindi ka pa ba nasemplang sa bike? Hindi mo alam kung gaano kasakit yun. Nakakaldag hanggang maabot hanggang lagpas sa pusod tol eh. Lagpas sa pusod yung pakiramdam. Aray. Gago to, sabi ko, walang bike to. Hindi to binila ng bike ng papa niya. Hindi, wala. Hindi nakapag-bike to. Hindi malalakayan ng bike to sa mga pinsan-pinsan. Kahit magkapit-pitan ng bayag, pre. Matigas ako. Matigas talaga, no? So, gago to. Hindi to binila ng bike ng papa niya. Hindi niya pa naranasan. Maganda pag-usapan natin yun tungkol sa masculinity ng mga palalaki. Well, susunod na lang yan. Wala na bang oras? Wala tayong Anong oras na ba? Master Bet, ilang minuto na tayo? Naku, pasok na sa na. monetization. Pasok na. Ilang ads na malalagay dyan? Pero nag-upload ako ng episode 1 natin. Si Facebook, si YouTube, ang kaya niya lang ilagay yung una, gitna at huli. Okay na yun. Hindi niya kayang yung talagang merong pre. Binago na nila, parang na yata eh. Isang na lang. Isang format na lang yata. Gano'n na lang Ayun, yata. so episode 2 sa Raketo Panchi ko pa rin i-upload. Pero meron akong ginawang page. Ang The Medyo TMPS or baka maaari nating the Team Non-Pro. Bahala kayo dyan. Tingnan natin. Isip na lang tayo. Pero ayun na. Hanggang dito na lang. No? Pero daming nating mga sangasang na pag-usapan. Oo nga eh. Kaya nga eh. Pasensya na kayo kung medyo sabog-sabog yung sabog, pero it makes sense naman din. No? Kasi nauwi tayo sa National Heroes Day. Okay. Tsaka pasok tayo. Kasi araw National ngayon Heroes yan. Day? Hindi. Ano ngayon? Bonifacio Day. Sorry. Bonifacio Day. Pasok naman sa kasi nabanggit naman si Bonifacio, natalakay ng kaya Boni. Bonifacio, isa kang bayani. Maka-Bonifacio ako eh. Ito nga to yung sabi daw nila na unang parang, presidente daw. Parang anime character tol kasi di ba may pulang dito. Ganun, tapos may pistol. May salakot. Meron siyang range weapon, tapos merong melee. Melee. Anime character tol eh. Pwede siya pang range, pwede siya pang melee, no? Melee, siya? Ano tawag doon? Versatile. Versatile siya. Hybrid eh. Hybrid eh. Kasi hindi siya marksman. Siguro range, hybrid nga ng range siya ng melee. Kaya karaniwan, ako eh. Melee ako eh. Hirap pa naman pag melee. Ako pag naglalaro ko ng MOBA, ayoko ng melee. Gusto ko yung magic type or range. Range kasi madali ako mapatay kasi pag melee. Ayun. So, ito ang ating episode 2 ng The Medyo Podcast Show. At sa susunod, meron tayong guest. No? Meron tayong... meron ba? Meron tayo. Merong gusto eh. Sige. May gusto daw eh. No? Tsaka para hindi tayo nahihirapan mag-isip ng topic. Siya na lang ngayon pa lang ako kakain ng cornic tol. Dahil...
Ilocos Chicharon, baka naman. Ilocos Chicharon. Ayan. Mga chichakon. Ay, Ilocos ba to? Mm. Ayan, no? Ayan. Solid North. Ay, Solid North. Huwag ka nang humirit ng gano'n. Joke lang. Nakaupo ngayon yun. Solid North. Solid North. Sorry, medyo, Ako rin, malat ako kaya kayo na ba umintindi, guys. Ayan. So, yun lang sa episode 3. Sana magka-episode 3 pa. Ang ating The Medyo Podcast show. Kaya Medyo Podcast dahil lugar natin ay dating Parisan. Ngayon, Padkasan na. So, ayun lang. Maraming salamat sa inyo. Peace. Thank you. Thank you. Happy Bonifacio Day.